Yon, mapagpalang araw sa ating lahat mga idol. For today's video, ito yung job order ko ngayong umaga mga idol. Bali, si water side ito ng fresh water generator. So, papalitan natin ito ng bago mga idol. Dito sa taas, napalitan ko na ng bago mga idol. So, dito, unang ginawa ko dito mga idol, bali, gumuhit ako sa gitna ng pipe na to. O, yan. Para magawa ko yon mga idol, kinuha ko muna yung center ng dalawang butas na to. O, kunin mo yung center tapos guhit ka sa gitna. Yan. Pagdating naman dito, guhit ka rin sa gitna mga idol. Dapat center talaga dol. Tapos pagdating naman dito, guhit ka rin sa center ng pipe na yan mga idol. Para magawa mo yan, kunin mo yung center ng dalawang butas na yan. Sunod, dyan, magsukat tayo hanggang dito sa center. O ganito, sukatin mo dulo ng flange hanggang dito sa center. Yan, sukatin mo ng ganyan. Tapos dito naman tayo sa kabila, simula sa dulo ng flange na yan, magsukat ka hanggang dito sa take off. Ayan, so may guhit tayo dyan sa center na yan. Sukatin mo lang ng ganito mga idolo. Oh, yan oh, sukatin mo hanggang doon sa dulo ng flange na yan. Oh, di ba? So basic na basic. Sunod naman, take off to take off mga idol. Dahil dalawang 90 degree elbow na yan, kunin mo yung take off to take off. Sukatin mo mga idol. So yung ginawa ko dito mga idol, dito lang ako nagsukat sa joint na to. So ito yung joint nyo, dalawang joint, di ba? Kita mo naman yan, oh, dalawang joint na yan. Diyan lang ako nagsukat. Bali, susukatin mo center to center sa gitna ng joint papunta dito sa kabilang joint sa gitna rin, no? So mga 50 mm yung sukat niya mga idol. So yung 50 mm na yan, ipla-plus mo lang yan dito sa take off ng 90 degree. Dahil 4 inches yan, long radius, so bawat take off niyan is 152 mga idolo. Okay, ipla-plus mo lang yung 50 sa dalawa na yan, makukuha mo na yung haba niyan mga idolo. Ngayon, simula dyan, di ba, may guhit tayo mga idol. Kunin mo simula dyan hanggang dito sa center ng flange. Yan, yung distance kunin natin. O, ganito, latagan natin ng roller, ganyan. O, i-align mo mismo yung roller sa gitna ng pipe. O, di ba? I-align mo. So, simula dyan sa gilid ng roller na yan, magsukat ka hanggang dito sa center ng flange na to. Dyan, yung distance niya mga idol, kailangan yan. So, napaka-importante yan na makuha natin yung tamang sukat ng luma para pag gumawa tayo ng bago, ay talagang hindi tayo magkakamali. O, ganyan. Sukatin mo yung distance niyan mga idol. O, ganyan lang, di ba? Basic na basic lang. Kailangan mo lang kopyahin yung luma. Tapos i-apply mo sa bago na ginagawa mo. Ngayon, mga idol, simula naman dyan sa taas, papunta dito. Yung distance rin, mga idol, yung distance. Yan, o, ganyan. O, sa taas naman tayo. Yan. Napaka-importante yan. So, latagan mo rin ng roller na ganyan, o. Latagan mo ng ganyan, i-align mo lang yung roller dyan sa guhit mo. Ayan, bali, inipit na natin para hindi tayo mahirapan mga idol. Ayan, oh. Dapat i-align mo ng maayos. Tapos, simula dyan mga idol, sukatin mo siya hanggang doon sa gitna. Yan, dyan. Hanggang dyan sa center, sukatin mo mga idol. Oh. Napaka-importante dol, napaka-importante yan. Pag nagsusukat tayo ng luma, kailangan kunin natin yung details ng lumang pipe. Tapos i-apply natin dun sa bago na gagawin natin para tamang tama talaga. So ngayon, simula naman dyan sa dulo ng flange na yan, sa center mismo, sa dulo, tapos hanggang dito sa dulo din sa kabila, sukatin mo rin. Importante yan mga idol. Sunod naman na susukatin ko mga idolo, yung height naman, yan o, ganyan. Sukatin natin ng ganyan mga idolo, yan o, di ba? Ganyan lang ka basic. So ito na siya dulo. Ayan o, diba? Kita nyo naman. Ako lang nakakaintindi sa drawing ko na yan. O, ayan, kita nyo dulo. Ayan, ngayon kukunin natin yung haba ng spool piece. Bali, tatlo yan. O, tatlong spool yan, dul. Tatlo. Okay? So, kukunin natin yung haba nito. So, kailangan natin makuha yung tamang haba. So, okay. So, ito. Bali, ito muna unahin natin yung spool na to. Kukunin. So, simula dyan sa take off hanggang dito sa dulo ng flange, yung haba niya is 215. So ito yung mga deduction. O, panoorin nyo to mga trainee. O, 215. Okay, so dito sa flange, magbabawas tayo ng 10 mm. Ito yung mga deduction ha. Importante ito. Deduction. O, so 10 mm. Bawas tayo dyan 10 mm. Okay. So pag dito naman sa joint, so magbabawas tayo dahil maglalagay tayo ng gap. Okay, gap 2.5 yung gap dyan mga idol para sa root pass. Yan. So ngayon,
mga idol, yung take off naman. So dahil 4 inches to, long radius 90 degree, yung take off niyan is 152. Matik yan, constant yan sa 4 inches mga idol, long radius. So lahat yan isasubtract mo. So yung kalalabasan yan is 50.5 mga idol. So ibig sabihin nun, yung haba ng spool na yan is 50.5. Ayan, yung haba niyan is 50.5 mga idol. So sa ganung paraan, hindi na tayo no? Hindi na tayo patsambahan sa pag-cutting ng spool, 'di ba? Kasi marunong na tayo sa computation 'di ba? Ganyan ka-importante. So sunod, ito naman, itong spool naman kukunin natin kung gaano kahaba, okay? So take off to take off. So yung haba niya is 354, yung measurement niya 354, okay? Lagay mo 354. Ngayon, ito yung mga deduction niya. So, take off. Ito yung take off ng 90 degree. Bali, long radius yan. Tapos dito sa kabila, long radius din. So, 152 mga idol. 152, dalawa. 'Di ba? Ngayon, dito naman tayo, maglalagay tayo ng gap. Dalawa yan, 2.5, bali 5 mm. Yan. So, subtract natin lahat yan mga idol. So, bali magiging 45 mm. Okay? So, ngayon mga idolo, yung magiging haba ng spool natin is 45 mm mga idolo. Okay? So, ito yung haba niyan is 45 mm. Importante yan, yung mga deduction mga idol, dapat marunong tayo niyan. Okay? So, dito naman tayo sa taas, ito. So, kailangan natin din makuha yung haba nito dahil naka-reducer yan dyan mga idol. Okay? So, yung haba nito, simula dito sa take off hanggang sa flange is 660. Lagay natin 660. So ngayon, dito tayo. So bali babawas natin yung take off. 152, okay? 152 yan, take off. Long radius 4 inches, mga idol. 152 tapos yung gap ibawas din natin 2.5 mga idol. Kasi kailangan may gap para maganda penetration. Tapos dito sa flange, magbawas din tayo ng 10 mm mga idol. Kailangan yan. Bawas tayo ng 10 mm. Tapos, isubtract natin lahat yan, mga idol. Yung kalalabasan yan is 495.5. So, dito, mga idol, hindi tayo pwede mag-cutting ng 495.5, mga idol. No? Na spool. Hindi natin pwede yan. Kasi dito, kita nyo dyan, mga idol, naka-reducer yan. Magbe-bend tayo. So, hindi pwede na 495.5 lang. So, medyo habaan natin ng konti. Magbibigay tayo ng allowance, 'di ba? Kasi mag-aano pa tayo diyan, magbabaluktot pa 'di ba? Kasi kung puputulin natin 495 yan, mag-short tayo. So, useless. So, mag-a-adjust lang tayo. So, estimate lang. Gawin natin, mga 500 mahigit, no? 550, yan. Ganyan. Magpuputol tayo ng 550. So, ito na siya, mga idol. Ito na yung natin, mga spool. Okay? Ito yun, ayan. Nakabibel na rin yan, may rot face. Yan, kung ano natutunan natin doon sa TISDA, i-apply na natin. So dito, ayan na-cut out na natin. So dahil i-bend natin yan, mga idolo, dahil reducer yan dyan. So ito na siya, idolo. So i-fit up na lang natin. So dito, napaka-importante rin yung pag-fit up. Dapat straight, dapat pantay, dapat tama yung pag-fit up natin, mga idolo. So ayan mga idol, na full weld ko na mga idol. So tingnan natin yung root pass natin. So pinaka-importante talaga yung root pass dito mga idol para hindi talaga mag-leaking, no. So nagkaroon nga pala tayo dito ng welding defect, pero so far okay na yan mga idol.
So ayan mga idolo, so marami nagtatanong sa akin paano daw mag-fit up ng flange sa pipe. So ganito lang kasimple. Unang-una, guhit tayo sa gitna ng pipe. O guhitan mo ng ganyan. Pati rin dito sa kabila, guhitan mo rin mga idolo. Yan mga idol. Pagkatapos dito sa flange, mga idol, kunin mo yung center ng dalawang butas na yan. Kailangan yan. Tapos guhitan mo. Yan o. Diba? Kita nyo may guhit. O guhitan mo dyan. Pagkatapos mga idol, yung guhit mo dyan sa flange at saka guhit dito sa pipe, dapat i-align mo ng maayos. Yan o, i-align mo ng maayos ng ganyan mga idol. Tapos, sukat ka ng ganyan kung ilan yung sukat and then itaking mo. Yan, pagkataking mo mga idol, iskwalahin natin yung vertical side. Iskwalahin mo ng ganito. Gagamit tayo ng eskwala dul ha. O ganito. Eskwalahin mo ng ganyan. Dapat yung eskwala mo lapat na lapat sa mukha ng flange. Tapos eskwalahin mo ng ganyan. Dapat pantay, dapat even yung measurement. Ngayon kung hindi, siyempre pukpukin mo para magpantay. Ganyan lang kasimple mga idolo. Ayan na, 'di ba? Pantay na siya. Itong side naman, yan, horizontal side naman. Gagamit pa rin tayo ng eskwala. Eskwalahin mo yan para yung ano mo, yung flange mo eskwalado, straight talaga, no? Hindi tabingi, ganyan, no? Measure mo dyan, dapat yung measurement mo parehas, okay? So, ngayon, mga idol, kung ano ginawa natin dun sa kabila, pagdating dito, ay ganun din, the same procedure pa rin, mga idol. So, ito na dul, na ano na natin, na full weld na natin, mga idol. So, ilalagay na lang natin to. So, ayan ha, yan. Kita nyo naman, tatanggalin na natin yung luma dyan. So, ilalagay na natin itong bagong gawa natin. So ayan, kita nyo naman mga idol, nag-coincide lahat, di ba? Basic lang 'yan mga idol, Ayan. So paano 'yan mga idol? Hanggang dito na lang yung video ni Wag Ako Boy. Baka naman mga idol, paki-share naman itong video, okay? See you next time. Bye-bye.